So, magandang gabi. Ay, hindi, magandang umaga na pala sa inyong lahat. No? So, tatalakayin natin ngayon ang isa pa sa mga standards para masabi na ikaw ay isang mabuting guro o maayos na guro o effective and efficient teacher. Ito yung tinatawag na Philippine Professional Standards for Teachers. So, last discussion, diniscuss natin yung Code of Ethics for professional teachers. Ngayon naman, ang pagdi-discuss natin, Philippine Professional Standards for Teachers. So this is more on the professional side talaga, no, ng isang teacher. Yan. So this is the guide for professional excellence. Yan. So Philippine Performance Standards for Teachers. Ayan, teka, baka nagkamali ako. Philippine Performance Standards for Teachers, your path to professional excellence. So, welcome, yan, mga future educators, mga pre-service teachers ng Bachelor of Elementary Education. Yan. Ngayon, this presentation will be your guide to understanding the Philippine professional standards for teachers. Yan. Actually, kapag nag-public kayo, actually, gamit na gamit ito, yung PPST. Ayan, gamit na gamit itong standard na ito. Ito yung pagbabasihan. So, palagay ko, part 1 ito kasi yung mga examples sa part 2 na yon kasi medyo mahaba. Ano, mahaba ito. Kaya please bear with me, okay? So, we will explore the PPST as a framework for your teaching career. Yan. So, para masabi natin na magiging professional teacher ka in the near future, ito yung dapat yung pagbasihan. From your first day in the classroom to becoming a distinguished leader in the profession. Yan. So, bakit mahalaga ang PPST sa inyong mga pre-service teachers? So, number one, the PPST is more than just a set of rules. It's a blueprint for quality teaching. Yon. Hindi siya rule, no? Blueprint siya. Paano ka magkakaroon ng quality teaching sa klase mo? Ito yung dapat mong gawin. Ito yung dapat mong sundin na standard. It defines what constitutes teacher quality in the 21st century. Yan. So, as a 21st century teacher, kailangan talaga malaman nyo kung ano ito. So, it serves as a public statement of professional accountability. Yan. So, meron ka, ano ba sa Tagalog yung accountability? Nakalimutan ko. Na pananagutan, parang something like that, no? It provides a uniform measure to assess teacher performance and identify areas for professional development. Yan. Uniform. So, ibig sabihin, para i- i-measure, no? Ah, i-measure yung mga ginagawa nyo sa pagtuturo, no? Merong kaisahan. At ito nga yung standard na to yung PPST. Eh, Siyempre, para magkaroon ng development sa inyo as a teacher. Kasi alam nyo, pag graduate nyo, siyempre alam nyo na yung mga ibang theories and application ng pagtuturo. Pero when it comes to real world of teaching, this is much, there are much more to learn actually. So for you as a BE Ed student, it's the foundation for you to pre-service training and future career. Ayan, alam niyo na yan, ha? So, I will give you the overview of the PPST framework. So, the PPST is organized into three main components. So, the 7 domains, the broad areas of professional knowledge, practice, and values. The 37 strands, the specific dimensions of practice under each domain. And the 4 career stages, a continuum of professional development from beginning to distinguished practice. Yeah, so let's discuss the 7 domains of the PP
of the PPST, or the Philippine Performance Standards for Teachers. So the PPST is organized into 7 domains that encompasses the key aspects of teachers' professional practice. So yun, 7 domains daw na sumasaklaw sa kung paano gagawin ng teacher ang kanyang pagtuturo in a professional way. So these domains are interconnected and essential for ensuring quality instruction and a positive learning environment. So ito na po yung domains. So isa-isa na natin. So ito yan. Ito yung, this is the PPST in a nutshell para mas mabilis, no? So nasa gitna yung Philippine Professional Standards for Teachers. So ito yung si Domain 1, Content, Knowledge, and Pedagogy. So pedagogy, alam niyo na yan, ano? This is the art of teaching. So Domain 2, Learning Environment. Domain 3, Diversity of Learners. Domain 4, Curriculum and Planning. Domain 5, Assessment and Reporting. Domain 6 is Community Linkages and Professional Engagements. Domain 7 is Professional Growth and Professional Development. So, ayan, ito na yun. Ito yung sinabi ko, yung nakapalibot kanina sa picture. So, let's start with the first domain, the content, knowledge, and pedagogy. Yan. So, dapat siyempre pag magtuturo ka, alam niyo yun, di ba? Sa title pa lang, dapat alam mo yung yung content ng itinuturo mo. At bukod doon, kailangan maayos mo siyang maipipresent o maituturo sa mga estudyante sa pamamagitan ng pedagogy or the art of teaching. Yan. So yan, mastery of their subject matter and their ability to teach it effectively. Hindi porket alam mo yon, hindi, kaya nga hindi lahat, pwedeng lahat magturo eh. Pero hindi pwedeng lahat, hindi lahat magiging teacher. I mean, yung professional teacher, no? Iba pa rin talaga yung professional teacher kapag nagturo. Na-observe ko yan. No? Kasi we have co-teachers before na hindi sila wala silang units ng education. Part-time, syempre kailangan sa mga senior high school, no? So, iba talaga mula sa paggawa ng exam. Siguro sa pag-present ng lesson, okay yon, goods yon, talaga matatalino. Pero makikita mo yung paggawa ng exam, medyo magulo, yan. Sa pag-grades, nahihirapan, something like that. So it emphasizes the integration of research-based knowledge into teaching and the use of technology. Ayun. So meron na ritong research-based technology into teaching and the use of technology. So teaching is not just knowing your subject. Yan. Yan yung sinabi ko kanina, no? But knowing how to teach it so learners can truly understand. Yan. Inulit ko na. Inulit lang naman yung kanina sa sinabi ko. So, ano ba yung focus nito? The subject matter knowledge, research-based pedagogy. Yeah? Alam niyo na yan, yung mga theories, no? And applications ng mga iba't ibang na naituro na sa inyo before. So, siyempre, mother tongue, literacy and numeracy. So, pag sinabi niyo numeracy, ano ibig sabihin? Ito kasi, di ba? Pag sinabi niyo numeracy, anong ibig sabihin nun? Yan. So, iba kasi naririnig natin. Siyempre, alam na natin yung literacy. Yan. Yan. So, pag sinabi nating numeracy, no? Halimbawa, sa simpleng lang, no? Hindi lang basta nakakabilang ka ng 1 to 10 eh. 'Di ba? Maaaring halimbawa kapag bumili ka bumili ka ng pagkain sa kantin. Yan. Bayaran mo 100. Tapos ang bayad mo 37 pesos. So kailangan maproseso na ng mental math mo kung magkano yung dapat mong maging sukli. Yan. Hindi ko na sasabihin yung sagot, baka magkamali ako. Yon, that is numeracy. Siyempre, sa numeracy din, kasama yung paano mo na uunawaan ang isang graph mula sa isang datos. That is numeracy. At paano mo siya i-interpret? Naku, lalo na sa thesis nyo, magagamit nyo yan.
So, siyempre, yung HOTS na tinatawag o yung higher order thinking skills, ways of questioning, ah, and ICT, no? Siyempre sa computer, no? So, these are the indicators in practice ng domain 1, no? Yung content, pedagogy, and knowledge. So, ito yun yung mga, paano mo malalaman na nagagawa mo na ito? Indicator, yan. So, number 1, the first indicator is applying knowledge of content within and across curriculum teaching areas. So, for example, a teacher explaining a concept in science by relating it to a current event in their social studies class. Yan. Ganun yun. Yan. O kaya, paano mo i-relate yung math sa English? Yan. So, for example, ito for example, no, may isang speech na ginawa si Abraham Lincoln noong 1863, Gettysburg Address. So, ito yung sinabi niya. Ano, so, kailan niya sinabi? 1863, yung speech na to. Ito yung unang paragraph ng speech niya. Fourscore and 7 years ago, our fathers brought forth on this continent a new nation, conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal. Yan. So, ang tanong, kunyari pag tinanong ko, kailan, no, base sa speech niya, kailan yung independence ng United States of America? Kailan na formal na idineklara ng United States of America na sila ay isang malayang bansa? Yan. So, kung pagbabasihan natin yon, halimbawa, 1863 sinabi, tapos sinabi niya, fourscore and 7 years ago. So, ano ibig sabihin ng score? Hindi naman pwedeng 10 dahil decade yon. So, yung score na sinasabi niya doon, hindi yung score sa basketball, hindi. Ang score na sinasabi niya dyan ay 20. Yan. Yun ang ibig sabihin ng score, 20. So, ang sabi, fourscore and 7 years ago, our fathers brought forth on this continent a new nation, conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are equal. So, ibig sabihin, yon, fourscore and 7 years ago daw, nag-declare ng independence. So, from 1863, alam na natin na sinabi niya yun, sabi niya, fourscore, so 4 times 20, 80 plus 7, 87. So, nag-declare ang US ng kanilang independence so 1776. Di ba? Ganun kasimple. Numeracy. That is numeracy. Yan. Applying knowledge of content within and across curriculum teaching areas. So, 1.2 naman, this is using the research-based knowledge and principles of teaching and learning to improve professional practice. So, for example, a teaching using a cooperative learning strategy. Yan. In their lesson after attending a seminar on its effectiveness. So, naka-attend siya ng seminar tungkol sa mga strategies of teaching yan eh. So, isa sa mga na-discuss siguro sa seminar ay cooperative learning. So, ginamit ni teacher. Yan. So, dito niya matetest kung okay ba yung cooperative learning strategy para sa mga bata sa klase niya or hindi. Yan. So, 1.3, applying a range of teaching strategies that develop critical and creative thinking. So, for example daw, posing a what-if question to students to encourage them to think beyond the textbook. Yan. So, actually, ito yung tinatawag na ano, di ba? HOTS to. Higher order thinking skills. HOTS. Di ba? What if? Ang hirap ng question. Actually, ang hirap ng question na yan because we know that what if questions will never happen. Di ba? In history, if you ask the the students, ano pala, no, civica, no, if you ask the students what if questions in history, paano kung hindi binaril, kung hindi namatay si Rizal, so paano, ay, ano kaya isasagot nila? Di ba? Siyempre, bago nila masagot 'yon, dapat may prior knowledge muna sila sa nangyayari sa actual na political situation sa bansa natin, 'di ba? 'Yun. So, 'yun yung tinatawag na HOTS, no. So,
Number four, using a range of teaching strategies that enhance learner achievement in literacy and numeracy skills. So, for example, uh, integrating reading comprehension exercises into a math problem-solving activity. O, yon. So, sa may mother tongue-based MLE, yon, kailangan daw talaga, no, na magkaroon muna ng comprehension ng bata, di ba? Para hindi lang ah, hindi lang basta phonetics ang pinag-aaralan, kundi comprehension. So, siyempre, ang isang problem hindi niya nababasa ng maayos, paano niya yun masasagutan ng maayos? Di ba? Ganun na kasimple yun. So, 1.5, applying a range of teaching strategies that enhance learner achievement in literacy and numeracy skills. No? Applying a range of teaching strategies that enhance learner achievement. Yan. Parang ano, paulit-ulit ito. Nagkamali ako. Teka lang ha. Ay, tama pala. So, akala ko nagkamali ako. Kasi parang nauulit-ulit, no? So, ayan. So, 1.5, applying a range of teaching strategies that enhance learner achievement in literacy and numeracy skills. So, using a digital storytelling tool to enhance reading and writing skills. Yan. So, yun yan, ano? Um, Ayan, so digital storytelling tool. Yan. So sa high school meron silang mga ano Wattpad eh. Dati plinano kong gamitin yung Wattpad para makagawa ng mga stories na pwedeng basahin ng mga bata doon sa cellphone nila. Actually, napaka-effective ng Wattpad eh. Kung gagamitin natin nga sa yung konsepto niya, yung Wattpad, tapos educational tools yung gagamitin natin. Yung tungkol sa education, tungkol sa subject mo yung ano, 'di ba? Kaso parang hindi na uso yung Wattpad ngayon. So, 1.6, using a range of teaching strategies that enhance learner achievement in literacy and numeracy. Yan. For example, a teacher explaining a new topic using the local language before shifting to English. Ayan. So, siyempre, estudyante ko rin kayo sa ano, no? Mother tongue-based multi-language education, no? Mas madali ito. Bakit? Natalaki na natin to na mas madaling makaka-relate ang mga bata kung i-discuss muna natin sa mother tongue para may prior knowledge na sila bago siya i-discuss in English. Yan. So, punta naman tayo sa domain number 2, learning environment. Yan. So, this domain focuses on creating a safe, secure, and supportive environment for learners. It includes managing classroom structure and activities and promoting positive behavior. Yon. So, dapat, parang sinasabi dito, sa learning environment, kailangan conducive ang classroom. No? Conducive talaga. Hindi maingay, hindi mabaho, hindi marumi, something like that. At syempre, hindi toxic yung environment na kung saan, yun, uh, halimbawa, kapag magulo ang klase, di ba, kayo na rin mismo, di ba, matututo ba kayo doon? Syempre hindi. Kung maingay, di ba? Yun yung tinatawag na safe, secure, and supportive environment for learners. Conducive, dapat may conducive learning. So, this is the key idea, no? A positive and safe learning environment is the foundation for effective learning. 'Di ba? Siyempre safe dapat. Kaso nakakatakot ngayon, 'di ba? May mga balita no sa mga public school na binaril yung girlfriend niya na isang estudyante na ex niya sa loob mismo ng paaralan. Teacher binaril. Nakakatakot mag-aral noon, 'di ba? Nakakatakot mag-aral noon. So safe, yung focus nito ay safety and security, fair and supportive environment, walang diskriminasyon. Managing classroom structure and activities, and promoting learner responsibility. So these are the indicators in practice, in domain 2, learning environment. So establishing a learner-centered culture by using a range of teaching strategies. Yan.
So allowing students to choose, for example, no, allowing students to choose their own project topics based on their interests. Ayan, maganda yan. Sa AP, ginagawa namin yan eh. Magbibigay kami ng maraming sets of questions o maraming sets of topics. Tapos, same yung questions. Tapos, si estudyante, kung ano yung gusto nila, kung ano yung nagbigay ng spark ng interest sa kanila, yun yung pwede nilang piliin. Tapos, yun yung sasagutan nila. Nakuha nyo? Ganun lang kasimple. Yan. Learner-centered culture. No? Hindi yung parang, ano eh, yung parang uniform masyado. To the point na ang mga bata, ito, lalo na sa mga ganyan, ano, no? Siyempre sa mga edukasyong pagpapahalaga, yan. Yun yung mga dapat na binibigyan ng pag, ano. Sa English, siguro sa mga languages, pwede rin yan. No? Kung ano, halimbawa, may gustong ipabasa si teacher ng mga kwento, tapos mamimili ang mga bata based on their interest about a particular genre. Yan. So 2.2, managing learner behavior constructively by applying positive and non-violent discipline. Yan ang importante ngayon, ano? Positive and non-violent discipline to ensure learning focus environment. So usually, syempre, ito, no? May kinalaman dito yung tinatawag na operant conditioning, eh, di ba? Alam niyo na siguro yung operant conditioning. Sa operant conditioning, yung rewards and punishment. So, syempre, dapat ngayon, positive reinforcers na yung ginagamit natin. Hindi na negative reinforcement. Yan. Halimbawa, yung negative reinforcement, pag hindi mo ginawa yan, ibabagsak kita. Bababaan ko ng gusto yung grade mo. That is negative reinforcement. Pag positive reinforcement man, oh, pag na maaga nyo natapos to, bibigyan ko kayo ng full points na. Yan. Ganon. Ganon kasimple. Hindi pinaparo, hindi paparusahan yung misbehavior. Bagkos, reward system. Yan na, gusto nga ng mga bata ngayon, lalo na yung mga Gen Alpha eh. Tatalino ng mga bata na yan. So, nagkamali pala, nagbaligtad, no? 2.1, tapos ayun. 2.2, managing learner behavior constructively by applying positive and non-violent. Okay. So, 2.3, nasabi ko na to, no? Ayan. So 2.3, establishing a positive and inclusive learning environment that is fair, safe, and supportive. No? Inclusive, no? Ibig sabihin, kabilang ang lahat. Hindi pwedeng particular na grupo lang. At hindi pwedeng may nadi-discriminate na particular na grupo din. Yan. So, creating a classroom community, ito yung magandang example, no? Creating a classroom community agreement where students and the teacher agree on respectful interactions. Sa philosophy, ang tawag dito ay social contract, di ba? Dapat yung mga kalayaan na mo na nakakasakit o nakakasagabal sa iba, isang tabi mo muna yan. Kailangan magkaroon muna tayo ng mutual respect para maayos yung ating klase. Nakuha nyo? That is social contract in philosophy. Yan. So, in classroom, tawag dyan ay community agreement for us to survive in a class. So, number 4, managing classroom structure to engage learners individually or in groups in a meaningful exploration, discovery, and hands-on activities within a range of physical learning environment. So, for example, arranging desks in a circle for a group discussion or moving a class to the school garden for a science lesson. Yan. Yung mabilis lang, di ba? Yan. Kasi importante 'yon, ano? Kahit nga yung mga simpleng think per share, yung mga gano'n, napakahalaga nun eh. Mas nagkakaroon ng pagkatuto ang mga bata nun. Hindi yung parang laging authoritative yung paraan ng pagkatuto na si teacher lang lagi ang nagsasabi, 'di ba, na nakaupo lang ang mga bata sa harap, 'di ba? Ganun 'yun. So diversity of learners. So ito yung pangatlong
domain. So this domain requires teachers to be knowledgeable about learners' diverse characteristics and needs, and to use this knowledge to plan and deliver responsive lessons. Actually, sa pagkakataon nito, di ba, nagpasa ka na ng, ah, ng lesson plan, no? Sa ibang school, daily learning plan, ganyan. Basta mga plan, no? Kailangan daw malaman mo yung characteristics ng mga bata. So you can plan within a plan. Yan. So ibig sabihin, sa klase na to, effective ba itong gagawin ko? Sa kabilang klase, effective ba to? Yun. So, kung alam mong hindi magiging effective, kailangan mong mag-diversify ng dapat mong gawin para lang matutunan ng mga bata. Yan. So, every learner, sabi nga nila, every learner is unique. Effective teachers embrace and adapt to this diversity. So, understanding learners' gender, needs, strengths and interests, linguistic and cultural backgrounds, and socioeconomic status. Also, addressing learners with disabilities, giftedness, and from indigenous groups. Ang dami, di ba? So, ulitin natin, no? Gender, needs, strengths, interest, linguistic and cultural backgrounds, socioeconomic status. Anim na yon. Isasama mo pa tong disabilities, giftedness, and from indigenous groups. Yan. Diba? Ganun ka-diversify ang learners ninyo, mga pre-service teachers. So, ano ba yung mga indicators in practice? So, using differentiated developmentally, indicator na 3.1, using differentiated developmentally appropriate learning experiences to address learners' gender, needs, strengths, interests, and experiences. So, for example, providing different reading materials on the same topic at varying difficulty levels. Yan. So, halimbawa, may mga estudyante kayong matatalino talaga, iba na yung pabasa mo sa kanila. Pero same yung topic. Pero iba yung materials na gagamitin mo para sa kanila. Para hindi ma-board yung mga, kasi may mga ganun eh, may mga estudyanteng matatalino talaga. Ibigay mo yung para sa kanila, nakakayanin na nila. Ganun din naman sa mga mahihinang estudyante. Hindi mo pwedeng ipilit yung standard dyan na dapat ito maintindihan niya base sa standard na ng pagtuturo mo. Kailangan mag-a-adjust tayong mga teachers para itong mga mahihinang estudyante, sabihin na natin mahihinang estudyante, no? Intellectually challenged students, para mas madali nilang maintindihan hanggat maaari. Yun naman ang purpose natin mga guro sa loob ng classroom, maintindihan ang dinidiscuss natin. Kaya nga dapat differentiated, no? Iba-iba. Okay, next. Planning in delivering culturally responsive teaching strategies to address the linguistic, cultural, socioeconomic, religious background. So, bawa, integrating local folklore into a literature lesson. O, di ba? Sa MTB, MLE, diniscuss ko na rin to eh. So, para maka-relate yung mga bata, no? Bawa, sa Montalban, may kwento ni Bernardo Carpio, di ba? So, pwede mo ikwento yung, halimbawa, kung taga Montalban ka, ikwento mo yung kwento ni Bernardo Carpio, no? Yung paano pinaghiwalay daw yung dalawang bundok doon, no? Although alam naman natin yung totoo nangyari kung bakit naging dalawa yung sa may Wawa na dam, no? Kung bakit ganun yun. Siyempre, baka lumindol ng malakas, no? Pero magandang may folklore na rin para makatulong, no? Magkaroon din ng kamalayan ng mga bata tungkol sa lugar na yon, sa literature lesson. Yan. Yan. So halimbawa naman kasi may mga school na ano eh, no, parang karamihan iglesia estudyante, no. Wag mo nang iano, wag mo nang ipilit yung turo ng Katolisismo o born again sa kanila, 'di ba? Kasi you have to respect them, 'di ba? Yun na yung paniniwala nila, you have to respect them, 'di ba? Hindi mo pwedeng ipilit yung
yung paniniwala mo sa paniniwala nila. Proselyting ang tawag, proselytizing ang tawag doon, if there's such a term. Pero yung pinaka-root word nun, proselyte, no? Namimilit ka na paniwalaan yung paniniwala mo. Hindi dapat yun. So number four, curriculum and planning. So this domain covers the planning and management of the teaching and learning process, including the effective use of the national curriculum. Yan. So, siyempre may sinusunod tayong curriculum, no? Meron tayong curriculum guide. Ayan. So, ngayon nga yung bago na inilabas ng matatag curriculum, no? Hindi na natin pwedeng gamitin, lalo na kayo sa mga pre-service teachers, hindi nyo na pwedeng gamitin yung old na senior high school curriculum. Matatag curriculum na ginagamit natin ngayon. So, this is a yun. A great lesson starts with a great planning. Planuhin yan, lalo na kung bago kayong teacher, kailangan yung planuhin yan. Strategize. Hindi po, kung halimbawa matagal ka ng teacher, madali na yan eh. Madali mo nang paikutin yan eh. Alam mo na kung ano yung gagawin eh. Pero pag bago kang teacher, kayo mga pre-service teacher, strategize. Magbasa ng gusto. Alamin yung content, paano mo siya ituturo, ano yung gagamitin mong motivation, paano yung assessment na gagawin mo. Pedagogy, the art of teaching. So planning and managing classroom instruction using instructional materials and ICT, no? Yun. Yun nga yung ano ba yan? ICT, co- communication technology, and designing and using appropriate learning experiences. So, ito po yung mga indicators in practice. So, paano natin masasabi na nagagawa ulit si curriculum and planning? Planning and delivering effective teaching strategies that are responsive to the needs of the learners. Yan. For example, creating a lesson plan with clear objectives, a logical sequence of activities, and a variety of teaching methods. Yan. Importante yan. Yan. Kasi kapag hindi ka gumawa ng lesson plan, kung gumawa ka man ng lesson plan, hindi malinaw yung objective, no? At hindi logical yung sequence ng mga activities, no? At hindi varied yung mga teaching methods, discussion lang, I doubt na matututo ang mga estudyante. Kung matututo man sila, hindi nila magaganap na matututunan yon. Kasi kailangan nyo na, kailangan nyo i-discuss mo, responsive. Kaya nga dapat balikan natin yung una, kilala mo ang mga background, alam mo ang mga background ng mga estudyante na yan. Yan. Para makapag-strategize ka sa pagtuturo. 4.2, using a range of teaching strategies that are responsive to the needs of the learners. So, parang nauna, ayan. Planning, ayan. So, using yan, integrating a digital game into a lesson to make it more engaging for tech-savvy students. Yan. Yan, yung iba, may mga apps na, halimbawa sa elementary, no? May mga yung ABC, 1, 2, 3, mga ganon. Effective sa mga bata yan. Yung music, no? Kaya nga ginagawa na ng ibang mga teachers yan. Papanood sila ng mga videos na galing sa YouTube. Yan. Kaya ito, yung digital game. Marami mga digital games na pwedeng malaro ng mga bata para magkaroon ng pagkatuto. Yan. So, number 5, no? Assessment and reporting. So, this domain focuses on using a variety of assessment strategies to monitor, evaluate, document, and report learners' progress. Yun. Assessment and reporting. So, may kinalaman sa paggawa ng mga assessments or quiz exams. Ganun na kasimple. Paano, no? Variety, iba-iba. Yan. Para daw ma-monitor yung mga estudyante, ma-evaluate yung kanilang kaalaman, ma-document din ito, at ma-report sa class card. So, assessment is not just for grading, but for learning. It provides data for both students and teachers. Yan. Tatandaan yan, ha?
Hindi lang yan na, but for learning. Halimbawa, paano ba matututo si student? No, malalaman niya kung ano yung mga mali niya. Si teachers din, ganun din. Halimbawa, makikita niya yung frequency of errors. No? Ewan ko kung may gumagamit pa rin yan. Ano? Halimbawa, 1 to 50 yung exam. Tapos sa pag kinuha yung frequency of errors, dito sa number 2, number 3, number 4, ang daming may mali. Ibig sabihin, hindi naintindihan ng mga bata yung tinuro mo sa part na yan. Or, hindi mo na ituro. Nakuha niyo ba? So, what's the focus, no? Using assessment to inform teaching, providing timely and constructive feedback, and communicating learners' progress to parents and guardians. Yan. Ayan, no? Using assessment to inform teaching. Yan. Para, kalimbawa, kung di sila natuto sa paraan na ito, pwede mong i-diversify. Reteach. And if you have time, reteach. Pero, reteach in another way. Sa paraan na mas madaldalian sila. Providing timely and constructive feedback. Yan. Yan. Siyempre, constructive dapat, hindi negative. Nakuha nyo? Yan. Siyempre, nagpa-quiz ka, o kita mo, lahat ng score, perfect, mga bata. Sa unang tingin, okay yun ah. Pero pag kinuha mo na yung mean median mo doon, parang hindi maganda yung itsura niya. Nakuha nyo? Parang hindi maganda. Kasi 100 lahat. 50 ang estudyante, 100 lahat. Ibig sabihin, masyadong madali yung turo mo naman. O masyadong madali yung assessment na ginawa mo. Which is hindi rin tama. Hindi tama na sobrang konti lang yung nakapasa. Hindi rin tama na sobrang dami din na nakapasa. Or lahat naka-perfect. Yan. Yan. Communicating learners progress to parents guardians. So makikita mo eh, pag ikaw kaya kailangan kayo, sipagan yung gumawa ng class record, no? Tsaka sa mga assessment, i-record agad yan. Para pwedeng masabihan agad yung mga parents na medyo anak nila medyo lacking sa part na ito. So the the parents can help rather. So so what are the indicators? So in practice, uh, designing, selecting, organizing, and using diagnostic, formative, and summative assessment strategies consistent with curriculum requirements. So for example, giving a short quiz at the end of a lesson or formative lesson to see if students understood the key concept. Yan. Okay. May nakita kayong terms dito. Diagnostic, formative, summative assessment. So anong pinagkaiba niyan? Diagnostic is a pre-test. Ibig sabihin, bago mo i-discuss ang lesson, magpapa-diagnostic test ka para malaman mo kung ano yung nalalaman ng mga bata sa i-discuss mo. That is diagnostic assessment. Formative assessment, nangyayari yan during ng discussion ng lesson. May question, Sir, pwede bang i-record namin yung, halimbawa sa formative, no? Nagpa-quiz po kami, ni-record namin, ay inano namin, nagpa-quiz kami, 1 to 10. Pwede ba namin i-record yon? Dapat yung i-record yon. No? I-record nyo siya, pero hindi siya kasama dapat sa grading. Yun, ano? Yun ang sinasabi ng DepEd. Dapat kasama sa document para makita mo lang yung progress ng bata. Pero wag mong isasama sa pag-grade. Sa actual na nila. Wag mong ilalagay sa wag mong i-record agad sa first column sa written works. Hindi. Wag muna. Yun. Ang i-record mo si summative assessment. Yan ang i-record mo. Naka nyo? Kasi ito na yung culmination ng mga pinag-aralan niya. Dito mo susukatin talaga kung ano yung mga natutunan niya. Kaso ito, syempre, hindi na to ano, ah, hindi to, no compromise dito, no? Na halimbawa, kailangan mag-retest, ganun. Hindi na eh. Parang maliban na lang kung sobrang, yun nga, yung kapag tinignan mo yung statistical treatment nung
nung pa-exam mo at maraming sobrang bumagsak at maraming o kaya sobrang perfect lahat. May mali sa assessment mo. Pero dapat pa lang sa formative assessment, nakikita mo na yan eh. Pag maraming pumasa na sobra, sobrang perfect, dapat sa summative assessment, i-adjust mo na yan. Para ang turo sa amin dati, ng principal namin, no, 70-20-10. 70% easy questions, 20% average question, and 10% difficult question. Ito para matiyak, no, na kung effective yung pagtuturo mo, kahit papaano, maraming papasa, pero hindi sobrang dami ang makaka-perfect. Yan. Indicator 5.2, using a range of assessment strategies to monitor learners' progress and provide timely feedback to learners to improve learning. Yan. Range of assessment. Yan. So providing a brief written comment on students' essay, highlighting a specific area for improvement. Actually, sa mga languages subject, Filipino, English, kailangan ito. Lahat naman ng subject kailangan ito. Pero siyempre sa English, 'di ba? Pag nagpagawa siya ng essay, kailangan itama niya talaga yung bata. Although ngayon may ano na eh, baliktad na nga eh. Actually, may trend na lumalabas ngayon, no? Base sa observation ko. Makikita mo ang bata kapag hindi gumawa ng kanyang essay, ang perfect ng essay niya. Bakit? ChatGPT. Ngayon, kapag ang may mga grammatical errors, ibig sabihin ginawa yun ng bata, which is commendable. So, mas nakakatakot ng tignan ang perfect na essay kaysa sa isang imperfect na essay ngayon. Kasi yung isa, alam mo, may tulong ng AI or artificial intelligence. Yung isa naman, alam mo, pinaghirapan ng bata. So number 6, second to the last, no, community linkages and professional engagement. So this domain emphasizes the importance of building partnerships with the community to enrich the learning environment and support learners' holistic development. Community, yung kasama yung stakeholders dyan, parents, yan. Uh, Ngayon, kasama na rin yung mga social media platforms. Yan. So, education is a shared responsibility between the school and the community. Yung focus nito, establishing school community partnerships, maintaining professional links with colleagues, and participating in professional networks. So, ibig sabihin, may connection dapat, no? Within the community. Paano natin yan, paano yan mangyayari? Di ba? Paano mangyayari yan na magagamit natin yung community to teach the students? Number one, makikita natin dito, establishing school community partnerships to promote shared responsibility and accountability for learners' well-being and achievement. Halimbawa, ito, ginawa ko to dati, nagpa-symposium ako some 20 years ago, something like that. So, I invited parents na, halimbawa, kasi economics ang tinuturo ko dati. Nag-invite ako ng isang parent na kung saan nagtatrabaho pala sa Bangko Sentral. Pera, no? Hindi mo na kailangan magbayad doon, pero at least pwede ka magbigay ng token, no, sa parent. Pero ang laking tulong noon. Kasi hindi mo yun master niya yun eh. Pananalapi eh. Bangko Sentral eh, nagtatrabaho. Sa taga San Mateo lang, 'di ba? Pal- Mas kaya niyang ipaliwanag yun kaysa sa'yo. Tandaan mo, pre-service teachers, may limitasyon ng ating kaalaman. Kailangan natin ng tulong ng komunidad na nakakaalam sa bagay na yon. Okay? Sumunod, participating in professional networks. Actually, balik tayo sa 6.1. May isang magandang halimbawa din. Ngayon, yung partnership ng Nuestra at saka SMMC. Di ba? So, dahil may kulang na rooms ang SMMC, nagkaroon ng partnership sa pamamagitan ng school ng Nuestra Señora de Aranzazu Parochial School, pati ng SMMC, uh, to conduct classes for those college students to conduct classes in the annex building of our school. Di ba? Ang laking tulong nun.
So, participating in ayan, uh, professional networks to share best practices, to stay abreast of new developments in education. Seminar talaga to. Attending a seminar, workshop. Marami ng mga pagbabago ngayon sa pagtuturo on a new teaching strategy or subject matter. Isa nga sa mga focus ngayon, teaching with AI, artificial intelligence. How are you going to teach the students by, when the students can now access these questions in many AI platforms such as ChatGPT, Google's Gemini, DeepSeek, CC. There's a lot of AI platforms today, and there's so many AI tools today for the students to use. So, paano mo gagawin 'yon, 'di ba? Paano ka magtuturo with the advent of AI? Yan. Sabi nga sa nabasa ko, kung kailan daw mas talamak na ang AI, mas kailangan ng teacher. Kasi si teacher may empathy siya eh. Although si ChatGPT pwede yung mag-empathize sa'yo, pero more on standard, no? Behavioral science, something like that. Pero si teacher, they can localize the empathy to the students. Last domain. Siguro dito ko na lang puputulin pagkatapos ng domain na to, madiscuss kasi medyo mahaba pa ito. Mag-iisang oras na. So personal growth, domain 7, personal growth and professional development. So this domain is all about teachers' commitment to continuous learning and personal development. It includes reflective practice, professional learning, and upholding professional ethics. Yan yung pinag-uusapan dito. Ano ulit? Reflective practice, no? Check mo yung practice mo, okay ba yun? Ano yung dapat baguhin? Professional learning, pwedeng nagma-masters ka, doctoral, o nag-aaral ka pa, mga trainings, yan. TESDA, yan, sa iba. Ito, upholding professional ethics. So, the key idea is here is the best teachers are lifelong learners. Sabi nga sa kasabihan, he who dares to teach must never cease to learn. Ang isang tao na magtuturo, magiging guro, hindi siya dapat tumitigil sa pag-aaral hanggang ngayon, hanggang mag-retire ka na. Reflective practice, yung focus nito, professional development goals, and professional ethics. So, number one, indicators, paano natin makikita? Articulating a personal philosophy of teaching what that is consistent with the vision and mission of the school. Yon. So, a teacher explaining their belief that every child can learn and how the belief guides their daily lessons. So, sa school namin, halimbawa, pinapa-recite namin yung vision mission ng school. Pero hindi dapat pinapakabisado lang sa mga bata. Dapat ipadama ng teacher yung mga nakalagay sa vision mission goals sa school. Mararamdaman ng mga estudyante. Yan. Yan. Kasi kailangan yun para matuto ang mga bata at maging lifelong learners then at the same time. Yan. So, ayun po. Titigil na muna tayo dito sa may domain 7 sa indicators and domain 7 dito muna tayo kasi mag-iisang oras na. Yan, malapit na mag-isang oras. Baka tama rin na naman kayo manood. So, ito po yung part 1. Sa susunod na yung part 2. So, maraming salamat mga education students. God bless.